Oy, matindi to mga tol. Mula kay Mr. Pantas, ito yung viral na UFO evidence na pinasa sa Kongreso ng US mga tol. Hindi sa Mexico to ha. Ito ay pinag-uusapan na sa Kongreso ng Amerika mga kapatid. Bagong kaalaman mula rito kaya Mr. Pantas. Yan, ito yung viral na UFO evidence daw mga tol. So ito bibigyan natin ng reaction video and commentary. Ikaw naniniwala ka ba sa alien? Malamang marami sa inyo naniniwala, meron din namang mga hindi. Pero sige, patas lang tayo dito mga kapatid. Wala tayong pinatotohanan o pinasisinungalingan. Reaction video lamang tayo. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Napakaraming nagtatag at nagme-message sa atin tungkol sa viral na UFO hearing na nagaganap ngayon sa Amerika. Tila tinatago at pilit pinagtatakpan ng gobyerno ng Amerika ang katotohanan. Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects. Sinabing 12 alien spacecraft na o higit pa ang tinatago ngayon ng US military. Punong-puno talaga ng sikreto mundo natin, no mga tol. Bukod sa nangyayari mga kaguluhan, agawan ng teritoryo mga tol. Ngayon, eto naman, isa sa mga pinag-uusapan sa kongreso nila mga kapatid, etong mga extraterrestrial being na to, no? Masasabi ba nating ano lang to, kumbaga mina-mind conditioning lang tayo dahil dun sa pinag-uusapan nilang Project Bluebeam. Ano sa tingin ninyo mga tol, no? O totoo talaga, no? Comment kayo sa baba. Panawagan ng tatlong ito na dating miyembro ng US Air Force at US Navy ay tigilan na ang cover-ups at sabihin na sa publiko kung ano ang totoo. Sino ang tatlong whistleblower na ito at bakit sila naglakas ng loob na ibunyag ang lihim ng Amerika? Anong klaseng video ang ipinakita nila sa hearing at bakit tila nakakaramdam ng banta sa seguridad ang marami? Viral ngayon na UFO hearing sa Amerika. Yan ang ating aalamin. Actually, kung bibilangin mo, no, napakarami na talaga mga ebidensya. Pero syempre, marami ding mga kontra doon eh. May mga ano sila, cover-up sila, meron silang mga ibang reason o alibi kung tawagin. Kaya marami ding lumalabas na nagpapatotoo at marami din naman naglalabas na kumukontra doon mga tol. So ngayon ang mga tao, gulong-gulo talaga, sino ba talaga paniniwalaan nila mga kapatid? Etong sinasabi ng gobyerno o sinasabi ng mga whistleblowers, no? Pero doon naman sa mga personal na nakasaksi, wala na makakabago ng isip nun. Siyempre, sila na mismo yung personal na nakasaksi eh. Ito ang tatlong dating mga sundalo ng US na matapang na isiniwalat ang mga sikreto umano ng Amerika patungkol sa mga alien. Anila, karapatan ng mga taong bayan malaman ang katotohanan. Isinusulong nila na tigilan na ng Amerika ang pagtatakip o pagtatago sa mga natuklasan nito patungkol sa mga UAP at iba pang mga hindi maipaliwanag na bagay. Sa videong ito ay madalas tayong makakarinig ng word na UAP. Unidentified Aerial Phenomenon o Unidentified Anomalous Phenomenon. Ito ang tawag nila sa mga bagay na nakikita nilang lumilipad o nagpapalutang-lutang sa ating himpapawid, nasa loob mismo ng ating planeta. Samantalang ang mga UFO naman ay madalas nilang ginagamit kapag ang hindi maipaliwanag na bagay ay lumilipad sa labas ng Earth. Ito ang dahilan kung bakit mas intense ang topic na ito at nangangailangan ng agarang aksyon dahil ang mga UAP ay malalapit sa atin. Mga hindi maipaliwanag na bagay na nasa loob mismo ng ating planeta na anumang oras ay pwedeng umatake o may gawing hindi ka nais-nais. Marami ang nangangamba ngayon sa kaligtasan ng marami. Unang-una na rito ang tatlong dating sundalo ng Amerika na handang isiwalat ang lahat ng kanilang nasaksihan habang nasa serbisyo. Ito si dating US Navy pilot Ryan Graves at ito ang ilan sa kanyang pahayag. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Sinabi niyang hindi lang isang beses sila naka-encounter ng mga UAP na malapit sa kanilang area. Sigurado silang nakumpirma nila ng makailang beses na ang mga nadedetect nila gamit ang mga radars at infrared system ay hindi sasakyan ng kanilang mga kagrupo at lalong hindi ito mga sasakyan mula sa ibang bansa. Dagdag pa niya,
2014 pa ang unang encounter nila sa mga UAP pero pinipigilan umano silang isiwalat sa publiko ang kanilang mga nakikita. Noong una ay talagang sunod-sunuran sila sa kung ano ang gusto ng US government. Pero ngayon na napapadalas na ang kanilang encounter ay ayaw nilang iisang tabi ang kanilang nakikita. Lalo pat kaligtasan nila at ng taong bayan ang nakasalalay dito. Saka nature ng tao yan no? Kapag meron kang alam mo yun nung parang nagsusumabog siya sa dibdib mo na kailangan maipaalam mo sa iba. Di ba hindi yung tipong pinipigilan ka, kailangan di mo maipaalam yan tapos hindi ka makatulog sa gabi. Alam mo yun, hindi ka mapakali kasi baka bigla nga talagang may mangyaring masama dyan. Di ba? At ikaw din naman na mapapahamak tapos parang cargo mo pa kung ano yung mangyayari sa daigdig, di ba? Alam mo yung ganung feelings, 'di ba? Kaya hindi rin natin masisisi kung talagang nagsisilabasan sila rito. Pagpalagay na natin na hindi naman talaga mga alien yung nakikita nila. Pero may nakita sila na nagtutulak sa kanila para magsalita ng ganito, 'di ba? Lang nakikita, lalo pat kaligtasan nila at ng taong bayan ang nakasalalay dito. Mm-mm. Ito naman ang dating US Navy Commander David Fravor na naging whistleblower din dahil sa mga natuklasan nilang UAP. Matapang niyang isiniwalat na nakakita raw siya at ang kanyang grupo ng isang bagay na kulay puti na stable na lumulutang sa gitna ng San Diego Coast. Nang kanilang bantayan ay bigla raw itong naging tila isang ping-pong ball na nagpapabalik-balik sa magkaibang pwesto. Nagawa rin nilang lumapit kahit papaano at nang malapitan nila ay para daw itong isang malaking capsule na naliligiran ng mga guhit at umiilaw. Sa kanilang tansya ay mas malaki ito kumpara sa isang normal-size fighter jet at di hamak na mas mabilis. At nang mas lumapit pa sila ay bigla raw itong bumulusok papalayo sa isang iglap nang hindi man lang nagiiwan ng kahit na anong marka. Aba. Isinumitin nila ang kanilang mga footage o mga aktual na video na magpapatunay ng kanilang statements. Sa ngayon ay classified pa ito as confidential funds. Confidential files at hindi pa pwedeng isa publiko. Bukod sa kanilang pahayag ay usap-usapan na sa mga residente sa San Diego ang bagay na ito bago pa man din ito madiskubre ng US Navy. Sasabihin na naman ng iba, weather balloon. Di ba sasabihin ng iba ganun? Wala namang weather balloon na bumubulusok ang bilis, di ba? Kalat na ang kwentong ito na nahahaluan na rin ng takot sa mga residente dahil sila mismo ay kitang-kita nila kung papaano lumulutang ang bagay na ito. Ito naman si David Grush, isang Air Force veteran at pangatlo sa ating mga whistleblower. Siya ang may pinakamalaking pasabog sa tatlong whistleblower natin dahil hawak niya mismo ang mga videos at mga litrato ng mga alien at mga sasakyan ng mga ito. Karamihan daw sa mga ito ay galing sa mga crash site o mga lugar kung saan bumagsak ang mga UAP. Kinukuha daw nila ang mga ito nung sila ay nasa serbisyo pa at pinag-aaralan kung paano mapapakinabangan o kung paano makokopya ang teknolohiya nito. Ito malala, 'di ba? 1940, 1960 sila nakakakuha ng mga ganyan, 'di ba? Matagal na nilang nire-reverse engineer yan, mga tol. 2023 na hanggang ngayon wala pa rin nakakagawa, no? Kasi sabi, 'di ba, may mga napanood na tayong video, may mga materials, may mga elements na hindi matatagpuan dito mismo sa daigdig natin. So paano nga naman nila reverse engineer 'yun? Kung may mga sangkap, 'di ba, na hindi naman available dito sa mundo natin. My goodness. Ang kanilang mga na-encounter daw ay tinatawag nilang non-human aircraft. Sinabi niyang sa tagal niyang naninilbihan sa Amerika ay batid niyang napaka-advanced talaga ng mga sasakyan ng mga alien. At magpasa hanggang ngayon ay hindi nila kayang i-reverse engineer. Reverse engineering ang tawag nila sa mabusising pag-aaral ng isang makina upang makopya ito. Tama. Dagdag pa ni David Grush ay mayroon pa silang nakitang isang napakalaking sasakyan na puno ng napakaraming ilaw. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niya nang magsalita sa publiko dahil batid niyang hindi na tayo ligtas laban sa mga ito at lalong hindi makakabuti kung lahat tayo ay inosente sa mga ganitong bagay. Pero kung aatake naman yan, mga tol, matagal na nilang ginawa yan. 1940, 1960, 70s, di ba? 19th century pa lang, nandiyan na yung mga yan. Di ba? May mga nagsasabi nga, panahon pa ng mga, panahon pa ni Jesus, di ba? Nandiyan na yung mga yan, 2,000 years ago, AD pa, di ba? O BC pa, nandiyan na yung mga yan. Kung aatake yung mga yan, matagal na nilang ginawa yan. Pero eto nga matindi, no? Marami na silang nakuhang mga ganyan aircraft, nakuha na nila yan mga 19th century pa, 18th century pa. Pero tingnan nyo naman, magpahanggang ngayon, di ba, wala pa silang nare-reverse engineering o wala pa tayong nakikita na ganun nga. Maliban na lang kung meron na talaga,
Tapos yung nakikita ngayon ng mga piloto natin, yung mga nakikita ngayon ng mga private o mga ordinary citizen na navi-videohan nila is gobyerno na talaga ang gumawa nun na tinetest flight na nila. Yun nga lang dahil nga iba ang itsura nun, nakikita natin na parang UFO. Pero kung ganun nga, may na reverse engineer na silang ganun, edi meron nga sa madaling salita, di ba? Tutuloy natin. Batid ng tatlong whistleblower na ito ay maaari silang mapahamak kapag napatunayang nagsisinungaling sila. Pero sigurado daw sila sa kanilang mga statements. 100% na katotohanan lang ang kanilang mga sinusumite. Naglalakas loob silang tatlo na humarap sa Kongreso ngayon para isiwalat kung ano ba ang totoong nangyayari sa kanilang bansa. Yeah. Nananawagan silang tatlo sa US government na maging transparent na sa mga tao. Dahil naniniwala silang banta ito sa seguridad hindi lang ng Amerika, kung hindi ng buong mundo. Ano, mga ganyang kabilis Sa ngayon ay lumipad, oh. pinag-aaralan na ng US Congress kung ano ang maaaring nilang gawin patungkol sa mga bagay na ito. Dagdag pa rito, napakarami ring netizens ang nagpapatunay o sumusuporta sa mga naturang hearing. Mga individual na walang posisyon sa gobyerno, gaya na lang ng kuhang ito. Ang kumuha ng video ay nasa isang pampasaherong eroplano nang bigla na lang may lumabas na hindi maipaliwanag sa kanilang bintana. Noong una ay tila ulo lang ang kita rito na nakasteady sa himpapawid. Pero nang di kalaunay umalis ito, pabulusok na napakabilis. Nang tanungin nila ang piloto at iba pang mga crew sa eroplano ay wala silang maisagot dahil sila mismo ay hindi maipaliwanag ang bagay na ito. Iba, imagine mo kung ano yan, no? Nakasakay ka sa eroplano, nakatago lang sa ulap no? Tapos nung nakita nila, teka, merong commercial flight dito. Bumulusok bigla ng andar no? Pinag-aralan ito ng mga eksperto sa aircraft maneuvers at kinumpirmang napakalabong magawa ito ng isang eroplano. Sobrang nakapataas ang ulo nito at nakasteady ng malabong magawa ng isang eroplano. At nang umandar ito ay nag-iwan ito ng itim na usok na taliwas rin sa mga common na eroplano. Ang normal na iniiwan ng eroplano ay puti dahil sa evaporation at hindi itim. Sa ngayon ay kabi-kabilang hearing ang nangyayari sa Amerika. Sa mga oras na ito ay marahil may kopya na rin sila ng mga footage at mga litrato na isinumite ng tatlong whistleblowers natin. 12 alien spacecraft o higit pa ang tila pinag-aaralan ngayon ng Kongreso. Sa ngayon ay wala pa silang komento tungkol dito. Pero siguraduhin nakasubscribe ka kapantas para naman updated ka sa mga kakaibang pangyayari gaya nito. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang tao, no, pwede mo i-comment sa ibaba. Naniniwala ka ba na merong alien talaga? Naniniwala ka ba na sa nilaki-laki ng universe natin, sa bilyon-bilyon o trilyon-trilyon na planeta, tayo lamang ang planetang binigyan ng buhay ng may lalang mga kapatid, no? O posible, mga tol, na ito lang yung sakop ng nalalaman natin at sadyang magkakalayo ang mga planeta para hindi na natin maabot pa, no? Pero gayon pa man, ay meron talagang mga nauna na sa atin advance na nakabisita na dito sa ating planeta at ito yung mga ebidensyang naiwan nila. No? Well, malaya kang mag-comment, pwede mong ilagay ang iyong opinion sa baba mga tol. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.